Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sunod ngan gawas sa naton nasod. Morning Report. Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Aton oras, 4 minutos sa naglabay sa alas 6, kamo in namamati sa aton programa Morning Report. Mapay nga aga sa iyong tanan. Welcome sa aton Tuesday edition. Ako ni Utag Notisya, yan ang Martes Suzette Pretencio. Ang kaupod naton sa Master Control si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Para sa aton mga laray uluhan, updated listahan ng trade data gin-turnover sa DSWD Region 8 sa Gobyerno Provincial sa Samar ug Northern Samar. BSP gin-proponer ang cashless transactions sa Northern Samar. Samtang panibag-o nga pagkaurusa ngan aksyon panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ikaupat nga sona. Voter registration magpapadayon sa Agosto 1, kutob 10 sumala san Comelec. Samtang Pilipinas, otro nga nagpahayag san panindugan para sa climate justice. Ngan Thailand gan Cambodia nagkasarabutan san ceasefire. Ngan para sa aton sports balita, Carlo Biado, otro nga kampyon sa World Pool 9 Ball Championship. Masunod ang mga detalye sa siningang mga balita pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdum. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Pagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Aton oras, 7 minutos sa naglabay sa alas 6. Para sa aton siyahan nga lokal nga balita,
Updated listahan 3 data gin-turn over sa DSWD Region 8 sa gobyerno probensyal sa Samar nga Northern Samar. Ngan sakto nga paggamit sa Special Education Fund gintutukan sa local school board sa Bungto San Cataraman, Northern Samar. Detalye sa sini nga mga balita pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Gintutukan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ang padayon nga paghatag serbisyo sa mga benepisyaryo pinaagi sa resharing sa listahan 3 database ngan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps First 1,000 Days Registration. Sa Hulyo 22 ngan 24 gin-turn over sa DSWD ang updated nga listahan 3 data ngadto sa gobyerno probensyal sa Samar nga Northern Samar. Protektado ang impormasyon pinaagi sa password subay sa Data Privacy Act para masiguro ang seguridad sa datos. Samtang gindumara liwat ang 4Ps First 1,000 Days Registration sa syudad San Catbalogan ngan Bungto San Cataraman gamit ang i-rehistro para sa mga borod ngan may anak nga edad 0 to 24 months. Ining inisyatibo kabahin san paningkamot san gobyerno nga mapaupay ang kalibsog ngan pagkaon san kabataan og mga borod. Didto naman sa Bungto San Cataraman, Northern Samar, ginhatagan doon durante san local school board meeting ni Mayor Diane Rosales ang importansya san sakto nga paggastos san pondo para sa edukasyon san kabataan sa Bungto San Cataraman, Northern Samar. Durante san meeting, gindetalye ang 9.1 million pesos nga Special Education Fund o SEF para sa tuig 2025. Dako nga bahin san pondo nga may 4.5 million pesos in para sa sweldo san mga magturutdo ngan utility staff nga ginbubuligan san gobyerno lokal. May 2 million pesos naman para sa mga programa san mga eskwelahan sugad san paisan-isan ALS ngan research. Samtang 2.5 million pesos in para sa mga proyekto sugad san perimeter fence, school gate ngan rainwater tank sa pipera nga eskwelahan. Gintawag liwat ang atensyon sa mga district offices nga mag-andam sa 3-year development plan nga magiging basihan sa mga future projects. Ginhatagan sa prioridad ang bag-o nga New Rizal Junior High School samtang posible nga maglabaw pa sa 9.8 million pesos ang SEF para sa tuig 2026 sumala kan Treasurer Marita Pabilio. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. 3-day LTO Kalbayog Outreach Program ginbuhat sa Bungto San Pagsanghan, Samar. Ngan Bangko Sentral ng Pilipinas ginproponer ang cashless transactions sa probinsya sa Northern Samar. Detalye sa siningang mga balita, matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat sa Land Transportation Office, LTO, Calbayog District Office, ang tulo ka adlaw nga outreach activity sa Bungto San Pagsanghan, Samar. Katuyuanan sini nga maipabot ang mga primera nga serbisyo sa LTO sa tayaw nga mga lugar como suporta sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug pagpamuno ni DOTR Secretary Vince Dizon. Lakip sa mga serbisyo nga ginpadangat, mao ang libre nga theoretical driving course TDC, pag-issue student permit ug distribusyon mga plaka para sa mga pribado ug toda motorcycles. Sa pagpanguna ni Calbayog District Chief Jelmar Badjon, nakapagpaabot sira sa masunod nga mga serbisyo. 72 san mga TDC participants ang natagan sertipiko. 78 nga bago nga kuha ug renewal sa student permits ang gin-issue. Usa nga driver's license renewal ug 8 nga plaka sa motorsiklo ang gin-distribuer. Balita sa Northern Samar.
Ginpakilala sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar ang palang QRPH Plus o sa nga digital nga pamaagi sa pagbabayad nga nagtutuyo himuon cashless ang mga transaksyon sa pampubliko nga mga merkado o transportasyon. Sa usa nga courtesy visit kan Gobernador Harris Ongchuan, gineksplikar sa BSP nga gamit ang usa nga standard national QR code pwede magbayad ang mga mamaralit og negosyante tikang sa era bank accounts o e-wallet accounts nga waray kadugangan nga convenience fee. Katuyuanan sini nga maibanan ang risk sa pagkapot kwarta linabi na sa mga vendors, tsuper o gugtiay nga negosyo sa pagkayna 180 nga LGUs na nagpatuman palang QRPH Plus dakip ang duha nga LGUs tikang sa Rehiyon 8. Gintukib liwat ang mga pitad ug polisiya para maipatuman ang proyekto sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ato naman pagsusundon na naton mga nasyonal langyaw nga sports balita pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog. DYOG 882 AM. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 16 minutos sa naglabay sa alas 6 para sa aton una nga national nga balita. Panibag-o nga pagkaurusa nga aksyon panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ikaupat nga SONA. Sa mismo nga buluwagan nga kundi una nga gindeklara nga State of the Nation is sound, utro nga bumalik si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso Kakulop para sa ikaupat niya nga State of the Nation Address o SONA nga nagpapakita san kabutngaan san iya termino daraan mas marig-on nga panawagan para sa pagkaurusa nga aksyon. Sa speech nga nag-iya sa 1 hour and 10 minutes, ginhatagan doon sa presidente ang mga plano sa trabaho, pagkaon, edukasyon, kalibsugan, infrastruktura nga pagkontra sa korupsyon. Apisar nga naghamubo na ang inflation nga nagkitaas ang kumpiyansa sa negosyo, siring pa san presidente nga waray inisaysay kunan mga numero indiri nga na feel san mga mulupyo. Lakip sa mga tampok nga anunsyo ang pagpahilawig sa 20 pesos kada kilo nga bugas, micro-enterprise para sa 2.5 million nga pamilya nga nagkukure, tugang nga sweldo para sa mga magturutdo
feeding program sa mga eskwelahan ngan an pagpanagot sa mga ginkorap nga proyekto sa flood control. Pinakamakusog nga palakpakan an ginhatag sa ginmando ni Marcos Jr. an audit sa mga proyekto nga may adasan warning nga na sa mga nadadabi. Sa iya pagtatapos, otro nga ginhatagan doon ni Presidente Marcos Jr. ang pagkaurusa, disiplina ngan malasakit kumususi sa pagpauswag sa nasod. Samtang magkaurusa para sa nasod aghat ni Senate President Escudero para sa pag-abri sa 20th Congress. Sa pag-abri sa una nga regular nga sesyon sa ika-20 nga Kongreso kakulop, nanawagan si Senate President Francis Escudero sa iya mga kapwa magparalaod nga iset aside ang politikal nga pagbulag-bulag ngan utro nga ihatag an atensyon sa serbisyo sa bayan. Sa iya speech sa Senado sa Pasay City, ginhatagan doon ni Escudero ang bandera san Pilipinas como pagpahinumdom sa responsibilidad ngan pagkaurusa. Iyaliwat ginaghat ang mga senador nga hangkopon ang espirito san bandera. Matapos makakuha sa 19 nga boto, otro nga ginbotang si Escudero como leader sa Senado ngan iya ginpahayag ang pagpasalamat sa pagtapod san iya mga kaupod. Voter registration magpapadayon sa Agosto 1 kutob 10 sumalasan COMELEC. Insiguro sa Commission on Elections o COMELEC nga padayon ang nationwide voter registration matikang Agosto 1 hangtod 10 apisar sa malain nga panahon nga darasan mga bagyong Krising, Dante, Emong ngan habagat. Sigon kan COMELEC Chairperson George Garcia, waray na antalang operasyon sa mga lokal nga opisina ngan magpapadayon ang registration miskan weekend. Makarawat sa aplikasyon ang mga buhatan sa election officers kan mga satellite site kalakip sa mga serbisyo nga gino-offer ang pagbalyo sa ngaran ngan status, pag-correct sa entry, reactivation, inclusion ngan reinstatement sa voter records. Dugang pa, Pilipinas, otro nga nagpahayag sa panindugan para sa climate justice. Ginpahayag sa Pilipinas ang marig-on nga suporta sa climate justice ngan pankalibutan nga pagbubligay sa tiharani nga 7th Fund for Responding to Loss and Damage o FRLD board meeting sa Oktubre sa Manila. Basar sa DNR, ginsusuportahan sa nasod ang desisyon sa International Court of Justice nga nagtakda sa legal nga obligasyon sa mga nasod nga may hitaas nga carbon emissions nga dagmit nga magkiwa kontra climate change. Ginhatagan doon ni Environment Secretary Rafael Lutilla ang importansya sa pagkaurusa ng suporta sa FRLD nga nagtutuyo nga buligan ang mga nasod nga sobra nga naapektuhan sa epekto sa klima. Sa mensahe naman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., iya ginhatagan doon nga diri pwede nga magpadayon ang business as usual samtang mil nga pamilya ang padayon nga apektado sa krisis. Ginsiguro sa Pilipinas ang aktibo nga pagpartisipar sa FRLD como host ngan kabulig sa pagbugos sa pondo para sa mas malaksi, epektibo ngan makatawo nga pagbaton sa mga biktima sa climate change. Samtang 8 sa napulong at tumakas sa Batangas Jail dakop gamit ang drone. 8 sa napulong nga persons deprived of liberty o PDLs ang nakatakas sa Batangas Provincial Jail sa ibaan kakulop san aga ang naaresto sa Batangas Provincial Police sa malaksingan koordinado nga operasyon gamit ang drone technology. Sigon sa PRO 4A mga alas 10 san aga, san mga karawat san tawag ang pulisya mahitungod sa pagtakas sa mga PDLs samtang gina-escort pakadto sa usa nga utility room. Usa sa era ang gintutukan san ice pick ang jail guard ngan ginkuha ang pusil sini rason san pagtakas san pipira pakadto sa barangay Kilo. Tulo sa mga PDL na nadakop dayon sa suludla san 30 minutos
Samtang 5 pa ang nasabat sa usa nga bus sa Star Tollway banda 1:30 San Kulop matapos ma-flag down sa checkpoint. Na-recover sa Iran pusil, bala, mga armas ngan haros 60,000 ka pesos nga kwarta. Padayon naman ang hot pursuit para sa mga nabibilin nga duha nga nakatakas nga preso. DSWD nakatutok sa dagmit nga paghatag tambulig sa mga apektado san malain nga panahon. Gintutukan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang distribusyon sa pagkaon sa mga pamilya nga nasalantas sa magkasunod nga bagyo ngan pag-uran sa mga magkadrodelain nga rehiyon sa nasod. Sigon kan DSWD Secretary Rex Gatchalian, mas sobra 830,000 family food packs ang naipanhatag ang target nera nga umabot sa 1.5 million sa mga masunod nga adlaw samtang padayon ang pagproseso sa mga hangyo tikang sa mga lokal nga opisyal. Kalakip sini, ginaandam na liwat sa ahensya ang distribusyon sa bulig pinansyal sa ilarom sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program nga kundiin may inisyal nga 450 million pesos ang ginwahig para sa mga pamilya nga kinahanglan makarecover sugad sa pag-upay sa balay ngan pangabuhian. Apisar sa relief stage, ginanghat ni Gatchalian ang publiko nga maghatag pasensya samtang ginpaproseso ang ayuda. Sa report sa DSWD, maabot na sa 1.9 million nga pamilya ang apektado ngan masobra 31,000 pa ang adton sa evacuation centers. Balita naman naton sa Langyaw. Thailand ngan Cambodia nagkasarabutan sa ceasefire. Ginpahayag ni Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim kakulop Hulyo 28, 2025 nga nagkaurusan na ang nasod Thailand ngan Cambodia para sa usa nga immediate ngan unconditional ceasefire nga maepekto sulod sa 24 oras tikang alas 12 san gabi. Ini nga kasarabutan in resulta sa peace talks nga ginbuhat sa Putrajaya, an administrative capital sa Malaysia, nga kundiin personal nga tumambong sa Cambodian Prime Minister Juan Manit and Thailand Acting Prime Minister Puntam Wichayachai. Gintutukan ang dialogo ni PM Anwar kaupod ang mga embahador sa Estados Unidos ngan China. Sa press conference, iginsumat ni Anwar ang mga pitad nga igpapatuman sa duha nga nasod basi mapakalma ang tensyon ngan mabalik ang kamurayawan ngan seguridad sa era kalugaringon nga border. Ginkikita ini nga ceasefire nga importante nga tikang para malikyan ang dugang nga samok ngan makaghatag sa paglaom para sa diplomatiko nga solusyon sa niratag sa tagsa nga teritoryo. Para naman sa aton sports balita, Radyo Pilipinas. Weather. Radyo Pilipinas. Para sa aton sports balita, Carlo Biado, otro nga kampiyon sa World Pool 9 Ball Championship. Otro nga naghimo san kasaysayan si Carlo Biado matapos niya nga perdihon si Fyodor Gorst 15-13 sa 2025 World Pool 9 Ball Championship sa Jeddah, Saudi Arabia. Gintawag siya nga hiyas sa World Pool ni POC President Abraham Bambol Tolentino como pinakauna nga mag-uruyag sa kalibutan nga duha ka beses nakagdaog sa 9-ball title. Full-os naman ang pagpasalamat ni Biado sa iya pagkamanilampuson ngan pahayag pa niya nga proud siya nga makauli otro sa tropeyo para sa Pilipinas. Ini ang ikaduha nga world title ni Biado matapos ang pagdaog niya sa tuntuig 2017 sa Doha nga nagbutang sa iya sa hanay sa mga pool legends sugad nira Efren Bata Reyes, Ronnie Alcano nga Django Bustamante. Ginsiguro naman sin POC ang padayon nga suporta sa billiard athletes labi na sa tiharani nga SEA Games sa Thailand yana nga bulan sa Disyembre. Para naman sa aton weather update, Radyo Pilipinas. Weather. Para sa aton weather update, adiyan naton weather specialist kang sa DOST Pag-asa Sentral, adi si Miss Chanel Dominguez.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, July 29, 2025. Kaninang 4 a.m. naglabas tayo ng thunderstorm advisory. Galing po ito sa NCR-PRSD. Inaasahan po natin yung mga pag-ulan lalo na dito sa may Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Posible itong tumagal ng susunod na 2 oras. Para po sa next update natin, dito sa mga nilalabas natin thunderstorm advisory at mga heavy rainfall advisory po natin, ugaliin po natin i-check ang panahon.gov.ph. Para naman sa ating satellite imagery, kung matatandaan po natin, meron tayong 2 bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas na ito ng monitoring domain ng Pag-asa, pero dahil dito po sa 2 bagyo, nag-e-enhance pa rin ito ng southwest monsoon or habagat na umiiral dito sa buong bansa pa rin naman natin. Pero inaasahan po natin, yung mga pag-ulan ay maitatala natin, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kaninang 5 a.m. naglabas po tayo ng weather advisory hinggil sa magiging ulan nitong southwest monsoon, lalo na dito sa western section ng Luzon. Pero kung makatatandaan po natin, magkaiba po ang weather advisory at ang heavy rainfall warning. Makikita natin 50 to 100 millimeters of rain po ay yellow. At iba po ito dito sa yellow warning na nilalabas po natin kapag meron po tayong heavy rainfall warning. So huwag po natin gawing basehan ng class suspension ng ating weather advisory. Pero kung makikita natin, 50 to 100 millimeters of rain ang inaasahan natin dito sa may Zambales, Bataan, Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan natin ng mga nakaraang araw, saturated na rin po yung ating mga kalupaan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil po sa mga pagbanta, mga pagbaha pa rin at mga pagguho ng lupa. Bukas naman, inaasahan natin hihina na rin yung epekto nitong southwest monsoon natin. Kung makikita natin, nabawasan na rin yung makakaroon ng mga significant rainfall. At inaasahan na lang natin ito dito sa may Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Pero inaasahan pa rin po natin 50 to 100 millimeters of rain pa rin po ito. Mataas pa rin po ito. So, iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin patuloy na magkakaranas ng maulap na papawirin na may mga occasional rains, yung mga paminsan-minsan bugso na pag-ulan, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kung makikita din natin, inaasahan pa rin natin buong Luzon natin, makakaranas pa rin naman ng mga ulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, kasama na ang Metro Manila. Pero para naman dito sa Mimaropa at Bicol Region, inaasahan natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero asahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi, dulot pa rin naman ito ng habagat. Pagbuhat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 25 to 28 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 27 to 32 degrees Celsius, Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kung makikita natin, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan natin, magiging mainit at maalinsangan po, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May epekto pa rin naman po yung southwest monsoon natin dito sa may Visayas at Mindanao. Pero hindi na po ito magdadala ng mga significant rainfall. Pero inaasahan natin, magdadala po ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa madaling araw, sa hapon at sa gabi po natin. So iba yung pag-iingat para sa ating mga kababayan at magdala po tayo ng payong, pananggalang sa init, lalo na sa umaga, at pananggalang sa ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Pagbuhat ng temperatura for Calayan, Islands at Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius, Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius, Cloban, 28 to 34 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin na 27 to 33 degrees Celsius, Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius, at Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Meron po tayong nilabas na gale warning kaninang 5 a.m. at dito ito sa coastal waters ng Batanes, Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. So, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung mga sasakyan maliit pandagat at mga mangingisda po natin, na delikado po pumalaot dito po sa nasabi po natin coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 5:39 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Yes, mga salamat, Mr. Chanel Dominguez, aton weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Central. Bueno, asyado ang kabugusan sa naton mga preskong balita sa morning report din hila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Salamat sa nako nakaupod nga news contributor yan ang aga si Charmaine Perito. Ngan salamat gihapon sa ato nakaupod sa Master Control sa Joven Cardenas ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio Iyutag Notisya sa Tuesday edition sa Morning Report. Aton oras 33 minutos sa naglabay sa alas 6, maupay nga Martes ngan maupay nga agas sa iyo nga tanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ngan labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radyo Pilipinas, Calbayog. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Calbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.